Madalas sa pagmamadali natin, nakakalimutan na natin lumingon. Hindi na natin napapansin kung gaano na pala kalayo ang narating natin. Kapag may naabot tayong tagumpay, hindi na natin ipinagdiriwang. Sunod agad sa panibagong goal. Pero tandaan mo, yan ang dahilan kung bakit nandito ka na ngayon. Kapag kinilala mo ang sarili mong progress, mas lalo kang titibay. Dahil kapag nakita mo kung gaano kalayo ang narating mo, mas maniniwala kang maaabot mo pa ang mas malalaking pangarap. Kaya gusto kitang tanungin, kailan mo huling sinabi sa sarili mo, ang layo na pala ng narating ko? Para ito sa mga anak na nakakalimot rumespeto sa magulang. Huwag mong hintayin na mawala sila. Bago mo maramdaman kung gaano kasakit ang pagsisisi, madali silang sagutin ngayon pero kapag dumating ang araw na wala na sila, wala ka ng pagkakataon pang bawiin ang mga salitang nakasakit sa kanila. Kaya payo ko sa mga anak, igalang at irespeto mo ang magulang mo. Anak, hindi ko hinihingi na maging perpekto ka. Ang hinihiling ko lang ay matuto kang rumespeto, lalo na sa mga taong buong buhay na nagmamahal at nagsasakripisyo para sa'yo. Masakit para sa isang magulang ang marinig ang masasakit na salita mula sa sariling anak. Hindi dahil mahina kami, kundi dahil ikaw ang taong pinangarap naming lumaking mabuti at may respeto sa kapwa. Maaaring dumating ang araw na maintindihan mo rin ang lahat ng sakripisyong ginawa namin para sa'yo. Kapag dumating ang panahong iyon, sana hindi pa huli ang lahat para sabihin mong ma, pa, salamat at patawad. Hindi namin kailangan ng malaking kapalit. Isang simpleng respeto, pasasalamat at maayos na pakikitungo ay sapat na. Anak, tandaan mo, maaaring mapatawad ng magulang ang maraming pagkakamali. Pero ang bawat salitang nakakasakit ay may sugat na matagal bago gumaling. Mahal ka namin, kaya ka namin pinagsasabihan, hindi para pabagsakin ka, kundi para matuto kang maging mabuting anak at mabuting tao. Habang nandito pa kami, sana matuto kang magmahal, gumalang, at magsabi ng salamat at patawad. Dahil darating ang araw na hindi na natin mababawi ang mga sandaling nasayang sa galit. Anak, huwag mong hintayin ang araw na hahanapin mo ang yakap ng iyong magulang bago mo mapagtantong dapat pala natin silang pinahalagahan habang kasama pa natin sila. Itong mensaheng ito, alay ko sa iyo, Lola. Maraming salamat dahil sa lahat ng panahong kailangan ko ng kalinga. Ikaw ang naging sandalan ko. Ikaw ang yumakap sa akin kapag malungkot ako, nag-aruga kapag may sakit, at nagtiis sa maraming bagay para lamang mapalaki at mapabuti ako. Hindi ko man palaging nasasabi pero habang lumalaki ako, mas lalo kong nauunawaan kung gaano kalaki ang pagmamahal at sakripisyong ibinigay mo sa akin. Ang mga payo mo, pag-aalaga mo, at bawat simpleng bagay na ginawa mo, at mga alaala na habang buhay kong dadalhin. Kung may isang bagay akong hihilingin, sana ay magkaroon pa tayo ng maraming panahon na magkasama. Gusto kong masuklian kahit konti ang lahat ng kabutihan mo, Lola. Ikaw ay hindi lang lola para sa akin. Ikaw ang naging pangalawang magulang, tahanan, at gabay ko sa buhay. Mahal na mahal kita at habang buhay akong magpapasalamat na ikaw ang naging bahagi ng aking paglaki. Huwag mong hintaying dumating ang araw na pagsisihan mo ang mga salitang binitiwan at sakit na idinulot mo sa iyong mga magulang. Maaaring nagkamali sila, maaaring hindi naging perpekto ang pagpapalaki nila sa iyo, pero hindi dahilan yon para tratuhin sila ng may kalupitan. Tandaan mo, darating ang panahon na hindi na nila kakayaning magsalita, maghintay o manatili sa tabi mo. Habang may pagkakataon pa, matutong magpakumbaba, humingi ng tawad at pahalagahan sila.
Ang respeto sa magulang ay hindi lamang ipinapakita kapag kailangan mo sila.